Kapatid, kung nasaktan ka pero pinipilit mo pa ring maging mabuti, para sa iyo ang panalangin ito. Huminga ka muna, hindi ka nag-iisa. Ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026, ang ating pagninilay ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 38 hanggang 42. Dito, itinuturo ni Jesus ang isang mahirap pero malalim na aral: huwag hayaang paghihiganti ang mamuno sa puso. Piliin ang kapayapaan. Piliin ang kabutihan. Piliin ang Diyos. Hindi dahil madali ito, kundi dahil ayaw mong hayaang ang sugat ang magdikta kung sino ka. Sabi ni Jesus, narinig ninyo ang sinabi noon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero tinawag niya tayo sa mas mataas na daan. Hindi ito ibig sabihin na walang halaga ang sakit mo. Hindi ito ibig sabihin na dapat mong tiisin ang pang-aabuso. Nakikita ng Diyos ang katotohanan. Nakikita niya ang luha na tahimik mong pinunasan. Sa unang pagbasa, naroon ang kwento ni Nabot, isang taong inagawan at inapi. Paalala ito na hindi bulag ang Diyos sa injustice. Hindi man agad makita ng tao ang nangyari, alam ng Panginoon ang buong kwento. Kapatid, baka may dinadala ka ring ganitong bigat. May salita na tumusok sa puso mo. May taong nang iwan. May kapamilyang hindi ka naintindihan. May katrabahong nanakit. May problemang pinasan mo ng tahimik. May nanay na pagod pero kailangan pa ring ngumiti. May tatay na takot pero patuloy na lumalaban. May OFW na malayo sa pamilya, umiiyak habang hawak ang cellphone. May anak na gustong magpatawad pero hindi pa kaya. Kapatid, naririnig ng Diyos ang panalangin mo. Minsan, ang unang hakbang ay hindi agad pagyakap, hindi agad paglimot. Minsan, ang unang hakbang ay ang sabihin, Lord, bantayan mo ang puso ko. Huwag mo akong hayaang kainin ng galit. Hindi ka mahina kapag pinili mo ang kapayapaan. Hindi ka talo kapag hindi ka gumanti. Sa mata ng Diyos, matapang ang pusong marunong magtiwala. Kaya ngayong araw, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang bigat na hindi na natin kayang dalhin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo dala ang aking pagod, sakit, galit at katahimikan. Alam mo ang tunay na nangyari. Alam mo ang bigat ng aking puso. Turuan mo akong magpatawad sa tamang panahon. Bigyan mo ako ng karunungan para umiwas sa masama at lakas para piliin ang kabutihan. Ingatan mo ang aking pamilya. Pagalingin mo ang sugat ng aming puso. Bigyan mo kami ng kapayapaan, pag-asa, at pusong nagtitiwala sa iyo. Amen. Kapatid, kasama mo ang Diyos. May pag-asa pa. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments, Amen. I-comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin ngayon.